Blessed morning, everyone. Ang topic po natin for today is from the book of Genesis 3. Bago po ako mag-start, let us open this in prayer. Father God, we praise your holy name, Lord God, for you are the King of Kings and the Lord of Lords. We acknowledge you, Lord God, today, Lord, King Jesus and precious Holy Spirit. Nawa, Lord God, sa bawat, Lord God, buhay namin, Lord God, ikaw ang siyang manahan, ikaw ang siyang makita. Nawa, Lord God, mapagtagumpayan namin ang mundong ito at mananatili po kami, Lord God, na tapat, Lord God, na sumusunod, Lord God, sa iyong kalooban, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa biyaya at pagmamahal at sa iyong, Lord God, wisdom, Lord God, na binibigay sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po sa Genesis 3, it's all about the temptation of and fall of man. Kasi ang nangyari po dito, sa pinaka first stanza, nagkaroon po ng conversation yung snake and yung woman. Then sabi ng snake, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that is in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes of the and a tree desirable to make one wise, she took of the fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves coverings. Yung ito po, yung pinakasimula po ng Genesis 3, pareho po silang walang saplot. Pero, um, wala silang nakita na kamalian doon. Pero nung kinain na po nila yung forbidden fruit, doon na po nabuksan yung mata nila. Doon na nila nalaman yung pagkakaiba ng mabuti at um, masama. Kumbaga yung ganung ganung itsura nila, akala nila yun nga nagkasala na sila kaya tinakpan na nila yung katawan nila. Kumbaga, dati kasi ang lagi lang nilang iniisip, laging maganda lang, walang kamalian, walang kasalanan. Pero yung nakain na nila yung forbidden fruit na yon, ang nangyari, nalaman na nila yung good and evil. Yun. Nakakaisip na sila ng mga negative, nakakaisip na sila ng kasalanan. Kasi ang nangyari naman po dito is na-tempt kasi si Eve. Pero 'di ba may conversation dito na ang sinabihan talaga ni God is si Adam. Pero alam din ni Eve na bawal din kainin yung fruit na yon in the midst of the garden. Pero ang nangyari, tinempt sila ng serpent sa isang question lang, doon na nagdire-diretso yung conversation at doon na nagkaroon ng fall of man. Sa simpleng question, doon na lumalim yung kasalanan. Kasi sometimes po dito kahit po dito sa generation po natin, kahit alam na nating bawal ang isang bagay, alam nating kasalanan, minsan ginagawa pa rin natin dahil gusto nating malaman kung ano bang magiging resulta ng ginawa natin. At 'di ba dito nga sinabi ni God na you shall not eat it, nor shall you touch it lest you die. Ano ba yung die na meaning nun? Ang meaning po nun is spiritual death. Kumbaga, nandoon na po sila sa Garden of Eden, which is delightful land, paradise, lahat nandoon na
place of pleasure. Kumbaga, lahat nandoon na, lahat ng kailangan nila, ng mga desire nila na dapat nilang kainin o gawin, nandoon na po lahat eh. Pero, yun nga, dahil sa temptation nga ni Eve, nagkaroon ng, ang tawag dito, ang nangyari, sinisi ni Eve yung serpent. Tapos, si Adam naman, sinisi naman niya si Eve. Kumbaga, hindi sila umamin, hindi sila nagrepent. Ang nangyari po is, nagsisihan sila. Kaya dito, dito na sinabi ni Lord yung curse ng man. Sabi niya dito sabi niya po dito sa 11. And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten the tree of which I commanded you that you should not eat?" Then the man said, "The woman whom you gave to me, she gave me of the tree, and I ate." And the Lord God said to the woman, "What is this have you done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you are cursed more than all the cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life." Yung serpent pala dati is nakatayo siyang ganun eh. Pero nung kinurse siya ni God, gumagapang na lang po siya. Then, sa 15 naman, "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. You shall bruise your head, and you shall bruise his heels." Kumbaga, kaya pala ang mga kababaihan po ngayon is sila yung nagiging warrior. Talagang sila yung mga nakikita kong intercessor na matindi talaga sa warfare. Kasi ayun pala, sila pala yung kumbaga lalaban doon sa enemy. Lahat ng gawa ng kaaway, sila yung ginagamit ni God para lumaban, i-rebuke, i-resist, kalabanin talaga yung enemy. Then pero dito sabi niya, to the woman he said, ni God sa woman, "I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." Kaya pala pag nanganganak po yung mga babae, is grabe yung nila, grabe yung pain na nararamdaman nila. Kasi isa pala yun sa curse na binitawan. Then, yung babae, siya talaga yung kumbaga, hindi siya yung dapat mag-rule eh. Kumbaga yung lalaki ang mag-rule sa babae. Then, to Adam he said, "Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, You shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it, and all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. In the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground. For out of it you will be taken. For dust you are, and the dust you shall return." Ayun naman po yung sa mga sa lalaki na talaga magtatrabaho talaga sila para sa woman, para dun sa isang pamilya. Yun talaga ang binitawan talaga ni God sa sa kanila. Kumbaga habang buhay po sila na magtatrabaho para sa nila, mahal nila sa buhay. Then dito po, based dito sa Genesis 3, maraming kasing nagtatanong, kini-question talaga nila, bakit kasi nilagay pa kasi ni God daw yung tree na yon na nandoon yung forbidden fruit. Maraming kasing nagtatanong bakit nangyari pa yung ganong
pangyayari. Kasi dapat daw masaya lang yung mga tao, maganda lang yung buhay, full of presence lang ni God. Pero nga, si Lord kasi, architect po talaga siya. He is the creator. He knows everything. He is omnipresent and omniscient. Kumbaga, si Lord, bago niya simulan ang isang bagay, bago niya buuhin ang mundo, alam na niya, meron na po siyang kumbaga may plan na po siya, alam niya na po yung mangyayari. Bago niya simulan ang isang bagay, alam niya na ang kalagitnaan, alam niya na rin po yung katapusan. Kasi, kaya nang ginawa ni Lord yun, is makita natin kung yung power of love niya, kung paano niya i-demonstrate yung love niya sa mga tao, sa kabila ng mga kasalanan na ginagawa ng mga tao, na di kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Maraming pagkakasala. Yung itong generation natin, sobrang daming kasalanan ang ginagawa na alam nilang bawal, pero kumbaga mas inaalam pa rin nila, ginagawa pa rin nila yung alam nilang hindi makakabuti sa kanila, na kahit alam nila ang result nun hindi maganda sa buhay nila, still ginagawa pa rin nila yung mga bagay na yun. Kaya ang nangyayari, ano pong nangyayari? Nagkakaroon ng spiritual death. Kasi dito na mention niya, unless you shall, saan ba yun? Lest you die. Kumbaga nagkaroon ng spiritual death si Adam and Eve nung time na to. Kumbaga, kasi pag sinabi natin na Garden of Eden, yun is, kumbaga spotlight ng presence ni God dito sa earth. Kumbaga, si Lord, pumupunta sa Garden of Eden, lumalabas, bumabalik-balik lang po siya. Kumbaga, nandoon na po lahat-lahat, pero na-tempt pa rin po si Eve. Nagsagayon si Adam. Kumbaga umikot yung kasalanan na hindi sila nagrepent, kaya pinaalis po sila doon sa Garden of Eden. Sabi dito, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat, and live forever. And therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he has taken. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, flaming sword which turn every way and guard the way to the tree of life. Siya yung pinaka-first Adam na pinadala ni God dito sa mundo para sana mag-rule. Di ba yung mission nga niya ng time na yon is nagbigay siya ng mga pangalan sa mga sa mga halaman, sa mga hayop. Siya yung pinagmulan si Adam na mga real name ng mga na yon, yung mga nandoon sa Garden of Eden. Pero nga nag-fail siya, hindi niya nagawa yung mission niya na pangalagaan yung Garden of Eden, kasi kung yung sinabi ni God na bawal o hindi dapat nila kainin, ayun yung ginawa nila, kaya pinalaya sila doon sa Garden of Eden. Kasi si God is holy, pinaka most holy yung place na yon, which is yung Garden of Eden is like heaven, na napaka pure, righteous, pure as white. Kumbaga, walang bahid talaga dapat ng kasalanan. Kaya hindi sila pwedeng manirahan doon, manahan. Kailangan silang lumabas doon sa presence. Kasi nga, sabi nga, God is holy, you must be holy. Pero, wag po tayong maging malungkot, kasi may pinadala naman na second Adam, which is Jesus Christ, na binigay po sa atin, na siya na po yung nagtanggal ng curse sa atin, lahat ng kasalanan, lahat ng mga uri ng kadiliman, lahat ng mga any influence ng enemy.
tinanggal na po yun ni Lord Jesus. Kumbaga lahat ng kasalanan natin, multitude of sin, um, yung napako siya dun sa cross, tinubos na niya lahat yung tao. Kumbaga, si Lord Jesus, dumating siya dito sa mundo, naging successful siya doon sa mission na binigay po sa kanya. Kaya na-redeem tayo, nagkaroon tayo ng reconciliation kay Father God. Na dati hindi na tayo tinitingnan, pero na na-accept natin si Lord Jesus as our Lord and Savior, yun, kumbaga tinitingnan na tayo ni Father God kasi nakikita niya is yung righteousness ni Lord Jesus na sumasa atin, yung blood ni Lord Jesus na sumasa atin. Napakaganda ng Genesis, parang marerelate natin siya doon sa walk natin na bilang isang Kristiyano, na time na nakilala natin si Lord Jesus, nandun na tayo, nilagay niya na ulit tayo dun sa Garden of Eden, which is delightful place, a place of pleasure, place of righteousness. Kumbaga nakasama yung mga anghel niya, nandoon na, binalik na tayo ni Lord Jesus, na redeem na po tayo. Kaya dapat kung nilagay na niya tayo ulit doon sa presence niya, which is Goshen, which is Shekinah glory, dapat magstay na po tayo doon. Baga kung anong will ni God na gawin natin, ano dapat na sinasabi niya po sa bawat isa sa atin, ayun yung gawin natin. Na maging careful po tayo mag-walk, lumakad doon sa katuwiran niya, na kahit hindi magkaroon ng kahit anong entry point yung kaaway para makapasok. Kasi nung time na nga lang yun, di ba? Napaka nagsimula lang sa isang maliit na katanungan, pero grabe yung impact sa mundo, 'di ba? Ganun yung sa atin ngayon, sa buong sa buong mundo, grabe yung impact sa lahat ng tao. Grabe yung impact ng ginawa nilang kasalanan. Kasi kaya nga po, be careful, warning to sa bawat isa po sa atin, na kung pinagkatiwalaan ka ni Lord sa isang place, kailangan maging good steward ka. Kung pinagkatiwalaan ka niya sa isang trabaho, maging good steward ka. Kung pinagkatiwalaan ka niya na gawin ang mga bagay-bagay na sinabi niya sa'yo, gawin mo na. Kasi kung magkakaroon tayo ng delay o di tayo susunod sa Panginoon, pwedeng magkaroon yun ng impact sa mga next generation pa po. Kaya ang pinakakilang na sinasabi sa atin ni God is obedience. Ayun ang pinakamahalaga. Stay in His presence, which is Garden of Eden. And next is obedience. Kailangan sumunod po talaga tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Ano man yung kahit, kasi naririnig naman natin, still small voice ni Holy Spirit, dapat ayun yung mapakinggan natin at sundin po natin. Pangalagaan natin yung naririnig natin, yung discernment na meron po tayo, wisdom, knowledge, understanding na binigay sa atin, pangalagaan po natin yun. Gamitin natin yun para, kasi binigyan naman niya tayo ng power and authority, be fruitful and multiply and replenish the earth, subdue this earth, 'di ba? Kailangan po maging mabuti po tayong katiwala. Pag after ng obedience, next is yung humility. Kung magkamalit, magkasala man tayo, stay pa rin po tayo sa presence, humingi po tayo ng tawad. Huwag po tayong tumalikod sa Panginoon, kundi lumakad pa rin po tayo sa kalooban niya. Then next is honoring God, revering our Father in heaven. Kumbaga, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, kailangan mabigay po natin lagi yung glory sa Kanya, dahil po lahat ng meron po tayo is galing sa Kanya. Apart from Him, we are nothing. Kaya kailangan lagi nating pasalamatan ang Panginoon sa maliit man o sa malaking bagay. At lagi nating pakakatandaan na
hindi po tayo magiging successful. Hindi po natin makukuha yung victory hangga't di po natin ina-acknowledge sino si God sa buhay po natin. Kaya everyday, i-acknowledge po natin siya. Lagi po natin sabihin, let your will be done. Kumbaga, sabi nga niya sa preaching ni Kuya Jun, dapat new year, new heart na, new spirit, bumalik yung apoy sa puso natin sa pagpupuri sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya. At ma-secure natin yung place natin, which is place of the atmosphere of the kingdom of heaven. Which is, I pray, na manahan yung Garden of Eden sa bawat tahanan po natin. Because Garden of Eden is spotlight of His presence and His glory. Yun lang po. Thank you po sa pakikinig. Sige po, close po natin in prayer. Father God, we praise your holy name. Thank you for your goodness and your love. Thank you, Lord God. We declare the Garden of Eden, Lord God, in our house, Lord God. We declare your Shekinah glory, Lord God, the Goshen, Lord God, in our place, Panginoon, wherever, Lord God, we go. Lord God, we will carry, Lord God, your presence, Lord God. And thank you, Lord Jesus, your presence, Lord God, will always, Lord Jesus, O God, prevail, Panginoon, Lord God, sa lahat, Lord God, ng mga pupuntahan namin at gagawin namin, Lord God. Nawa, Lord Jesus, every day, Lord God, we deny ourselves and we acknowledge you wherever, Lord God, we go, Lord God. I pray, Lord God, your presence and the Holy Spirit will lead us, Lord God, what to do, Lord God. We know that not by might nor by power, but by your Spirit, Lord God, by your divine, Lord God, counsel, Lord God. Thank you for releasing to each one of us the spirit of wisdom, knowledge, understanding, and Lord Jesus, O God, na maging careful po kami, Lord God, sa walk namin bilang isang Kristiyano, Lord God. I pray that you are the one who preserve righteousness, Lord God, in us. We are righteous because of you, Christ Jesus, our Lord and our Savior. And thank you, Abba Father. We praise you and we thank you. We bring glory and honor to you. And we thank you, Holy Spirit, for your still small voice, O God. And the direction, Lord God, ng iyong mga anak. We praise you and we thank you for your goodness and your love. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, everyone. Thank you for watching. We love you.